Kinabukasan, hindi ko pa rin kinausap si Cernan. Paglabas ko ng kwarto, nandoon siya sa sala, tulog sa couch, suot pa rin ang suit niya kagabi. Nakabukas ang kwelyo, wala naman siya doon noong bumalik ako sa kwarto. Gising pa ba siya nang lumabas ako kagabi, pero hindi ko siya ginising. Ayoko munang marinig ang boses niya. Bumalik ako sa silid ko at binuksan ulit ang message ni William. Start over. Ang daling sabihin, pero napakahirap gawin. Lalo na't maraming taon ko siyang minahal, pero nagawa niya lang itapon ang lahat para kay Violeta, para sa stepsister ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang totoo, kahit ayaw ko nang bumalik kay William. Napapaisip ako, paano kung pumayag ako? Paano kung ipakita ko kay Cernan na hindi ako apektado sa kanya? Paano kung bumalik ako kay William, masasaktan kaya siya? Dahil sa totoo lang, sa ngayon, mas kaya ko pa yatang harapin si William kaysa kay Cernan. Which is weird dahil kailan lang, halos gumuho ang mundo ko sa ginawa ni William. But now, mas nasasaktan ako dahil kay Cernan. Hindi ko alam kung anong naisip ko at tinanggap ko ang alok ni William na magkita kami. 5 minutes, text ko. Then I'll leave. Pumayag siya agad. Malayo sa dating William na dapat ay nasa kanya lang ang lahat ng oras ko. Nagkita kami sa cafe malapit sa dating apartment ko. Tahimik siya noong una, hawak lang ang tasa ng kape niya na wala ng laman. Ang ganda mo ngayon, sabi niya. I mean, mas maganda ka pa sa huling pagkikita natin. Wala ka bang ibang intro? Nilang ako, di ba dapat, sorry muna. Napayuko siya, sorry, Lucilla. Sa lahat-lahat, sa pagpili ko kay Violeta, sa pag-alis ko, sa pagsira ko sa tiwala mo, sa pagsira ko sa atin. Hindi ako nagsalita. Confirm, wala na ang sakit. Nakita ko yung mga photos niyo ni Cernan. Hindi ko alam kung anong totoo. Hindi ko alam kung mahal mo siya, o kung peke lahat. Bakit? Inarkuhan ko siya ng kilay. May magbabago ba kapag nalaman mo ang totoo? Natahimik siya. Kung totoo man o peke ang relasyon namin, ano ngayon? Wala na tayo. Hindi. Sumeryoso ang mukha niya. Mahalaga sa akin na malaman ang totoo. Dahil kung ginagawa mo ito para bumalik ako sa iyo, you can stop it now, Lucilla. Matagal kaming nagkatitigan. Hindi ko mapigilan ang sunod-sunod na paglunok. Babalik na ako sa iyo. Matagal kaming nagkatitigan, pero talagang wala na akong maramdaman. Kaya tumayo na ako, pero pinigilan niya ako sa kamay. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Oo, ginagamit ko lang siya. Ginagamit ko si Cernan para maghayganti sa iyo. Pero ngayon, hindi na, dahil totoo na ang nararamdaman ko sa kanya. Pagka-uwi ko mula sa pakikipag-usap kay William, tahimik ang buong kondo. Wala si Cernan. Wala siyang iniwang note, wala ring text. At wala rin akong natanggap na update mula sa assistant niya. Dumaan ang ilang araw, hindi na siya umuwi. Akala ko, may nangyari ng masama sa kanya. Or baka bumalik na siya kay Violeta. Pero ang hindi ko inaasahan, ang notification na sumabog sa phone ko. Breaking, billionaire Cernan Padilas, fiancé, exposed as gold digger. Kasunod nito ang mga litrato ko. Mga screenshot ng past posts. Mga lumang tweet na binibigyan nila ng ibang kahulugan. At higit sa lahat, isang leaked audio record ng boses ko galing kay Violeta. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Oo, ginagamit ko lang siya. Ginagamit ko si Cernan para maghayganti sa iyo. It's cut. Cut ang audio record na inilabas ni Violeta. Halos hindi ako makahinga. Tumatawag ang manager ni Cernan. Tumatawag ang PR team. Tumatawag pati ang nanay ko. Pero sa lahat ng nangyayari, wala siya. Wala si Cernan. Iniwan na niya ako. Lumipas pa ang isang araw, wala pa rin si Cernan. Gusto ko siyang hanapin. Gusto kong humingi ng paliwanag kung bakit nawawala siya sa mga oras na kailangan ko siya. Gusto ko ring magpaliwanag sa audio record na lumabas. Pero, anong karapatan ko? Talaga namang ginamit ko siya, di ba? Totoo naman talaga ang bagay na iyon. Nanatili lang ako sa kwarto ko. Ayaw kong lumabas. Siguradong ako ang pinag-uusapan ng buong bansa ngayon. Pagdating ng 9:00 ng gabi, may kumatok sa pinto.
Bumukas iyon, at nandoon siya. Si Cernan. Mukha siyang pagod na para siyang ginisa ng ilang araw ng media at board meetings. Pero natigilan ako sa una niyang tanong. Are you okay? Hindi, what happened? Hindi, anong ginawa mo? Hindi, bakit ka pa nandito? Sa kabila ng mga nangyayari, ako ang inuna niya. At doon, tuluyan nang tumulo ang mga luha ko. Hindi ganoon iyon, sabi ko habang umiiyak sa gilid ng kama. Pinutol nila ang record. Hindi naman iyon ang buong sinabi ko. Hindi ganoon. Lumapit siya, marahan na naupo sa tabi ko. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan ako sa pisngi. I know, bulong niya. I never believed that record or Violeta. Napatingin ako sa mukha ni Cernan. Pero bakit? Because I know you, he whispered with a gentle smile on his face. I know when you lie and when you're hurting. Mas lalong bumuhos ang mga luha ko. Ngayon na maraming nagagalot sa akin sa social media, pakiramdam ko, nakahanap ako ng kakampi. Ilang minuto kaming nanatiling ganoon. Hinayaan niya akong umiyak ng umiyak habang hawak ang kamay ko. Nakatingin lang din ako sa kanya. Malakas na kumakabog ang dibdib ko. Cernan, talaga bang peke ang lahat ng ipinakita mo? Matagal niya akong tinitigan sa mga mata. Maya-maya ay ngumiti siya. I don't even know anymore, Lucilla. Isa lang ang sigurado ako, itong mayroon tayo ngayon, I don't want this to end. Simula noong gabing iyon, parang may nabura sa pagitan namin ni Cernan. Nabura na iyong awkward na distansya. Nabura na rin iyong tahimik at panlalamig. Kahit wala kaming label, ramdam ko na ang halaga ko sa kanya. Kapag tinatawag niya ang pangalan ko, mas may lamang na. Kapag hawak niya ang kamay ko, puno ng pag-ingat. At sa gabi, kahit hindi kami mag-usap, sapat na iyong presensya niya para mapanatag ako. For the first time, hindi ko gustong matapos iyong kasunduan namin. Kung ito ang paraan para makasama ko siya ng mas matagal, nakahanda akong mag-extend ng contract. Pero sa kabila ng lahat ng saya, alam kong hindi mananahimik si Violeta. At hindi nga ako nagkamali. Isang charity gala ang dinaluhan namin. Maraming media, maraming tao. Isang magandang pagkakataon para ayusin ang imahe ni Cernan at sirain ang akin. Suot ko ang white dress na pinili ng PR team. Simple at elegant tingnan. Pero kahit anong ayos ko, ayaw mawala ng kaba sa dibdib ko. Hindi ito dahil sa mga matang nakamasid sa akin, o sa mga kamera na nakasunod sa bawat galaw ko, kundi dahil ramdam ko ang presensya niya, si Violeta. Nasa kabilang side siya ng hall. Nakangiti, pero ang mga mata niya, alam kong nakatuon sa amin. Don't let her get into you, bulong ni Cernan habang nakayakap sa bewang ko. Not tonight, ngumiti ako. Bakit, takot ka? No, sagot niya. Galit ako. Pero kahit anong pigil, hindi ko maiwasang hindi madala sa takot. Kahit anong iwas, hindi kami nakaligtas. Habang abala ang press sa pagkuha ng litrato ng isang kapareha sa flower wall na sa pagkakaalam ko ay Danica at Jonas ang pangalan na viral din dahil sa isyong cheating, bigla na lang lumapit si Violeta sa amin. Lucilla, ate, bati niya, plastic pa rin ang ngiti. Oh wow, you really cleaned up well. I mean, dati sino ba ang mag-aakala na ikaw ang magiging fiancé ni Cernan Padilla? Hindi ako umimik. Huminga lang ako ng malalim at ngumiti. Violeta, babala ni Cernan pero hindi siya nagpapigil. I mean, everyone knows why you're really here, right? I'm sure even Cernan knows. This whole thing was just revenge for me and William, wasn't it? Nagkagulo ang paligid nang mapansin kami ng mga tao. Nakatingin na ang media sa amin. Umuulan na ng mga flash. Napatitig ako kay Violeta. Hindi na ako galit. Actually, napagod na akong magalit. Alam mo kung anong totoo. Oo, ginamit ko siya. At oo, gusto ko lang makaganti sa inyo. But you know what's crazy? Tumingin ako kay Cernan. I didn't expect to fall in love with him. Napatigil si Violeta. Kung may niloko man ako, sarili ko iyon. Kasi ilang beses kong itinanggi, pero sa huli, nanag pa rin ang totoo.
Mahal ko si Cernan, at hindi na iyon mabuburn ng kahit na anong recordings na ipagkalit mo. Nagulat ang media. Nagsimulang magtanong ang iba, may mga nag-leave pa. Pero wala akong pakialam sa kanila o kay Violeta. Ang tanging importante sa akin noong mga sandaling iyon, ang reaksyon ni Cernan. Nakatingin siya sa akin. Malambot ang mukha, nakangiti. At sa harap ng lahat, hinalaykan niya ako. Pag-uwi namin mula sa gala, walang imik si Cernan. Pumasok siya sa kwarto niya, nagbihis, at saka pinuntahan ako at naupo sa tabi ko sa kama. Tahimik kaming nakaupo lang at nakatingin sa isa't isa. Maya-maya, ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Ayaw mawala sa isip ko ang ginawa ni Cernan kanina. He kissed me in front of everyone. Gusto mo pa bang tapusin ito pagdating ng ilang months? Kabado. Hindi, mabilis niyang sagot. Marahan niyang hinagod ang buhok ko. Do you? Umiling ako. Hindi rin. Biglang lumapad ang ngiti sa mga labi niya. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi at dinampyan ng halik sa mga labi. I love you, Lucilla. Months ago, pumayag akong pumasok sa isang pekeng kasal. I married a billionaire for his money and revenge. Pero ngayon, bumaliktad bigla. Ang dating peke, naging totoo. Ang pagpapanggap, naging realidad. Isang buwan matapos ang charity gala, lumamig na ang pangalan namin sa media. Nagpatuloy ang mga buhay namin. Naging tahimik na at payapa. Umalis na si Violeta sa bansa. Nagkaroon na rin ng lamat ang pagsasama nina Daddy at ng madrasta ko. Sinisisi ako ng mommy ni Violeta dahil sa pagkasira ng pangalan niya. Kung noon, kinakampihan ni Daddy ang asawa niya at si Violeta. Now, he chooses to side with me. He chooses me. Si William naman, nagpadala ng last message. Nagpaliwanag siya na wala sa plano niya ang ilabas ang audio recording ng pag-uusap namin. Gusto niya lang ay parinig yun kay Cernan para bumalik ako sa kanya. Pero nakuha ni Violeta ang record sa phone niya, and the rest was history. I'm hoping for your happiness with him, Lucilla. And I hope you can forgive me someday. Hindi ko na sinagot. Ayoko nang magkaroon ng connection sa kanila. Isa pa, wala nang puwang ang negatibo sa buhay ko. Dahil may lalaking hindi lang ako pipiliin, kundi paninindigan kahit ano pang problemang dumating sa buhay namin. Ilang linggo rin na puro saya, travel, food trip at lambingan ang ginagawa namin ni Cernan. Walang usapan tungkol proposal o kasalan. We took it very slow, kasi gusto namin na mas makilala pa ang isa't isa. But every day, ginagampanan ni Cernan yung papel na parang totoo ko ng asawa. Nag-aalaga sa akin, nagluluto, nag-aasikaso. Hanggang isang araw, may tumawag sa akin. Number ni Cernan pero boses ng babae ang nasa kabilang linya. Is this Lucilla? Ma'am, nandito po sa hospital si Cernan Padilla. Do you know him? Ikaw ang huli niyang tinawagan. Kailangan mo pong pumunta rito ngayon din. Halos tumigil ang ikot ng paligid. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ako ng mundo. Matapos akong lokohin ng boyfriend at stepsister ko, ngayon na muli akong nagmahal, ito pa ang mangyayari. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa address na ibinigay ng nurse sa akin. Pero laking pagtataka ko nang walang mahanap na ospital sa lugar. Sa halip, isang restaurant na maraming nagkalat na flowers at fairy lights sa labas ang bumungad sa akin. At si Cernan, nakatayo sa gitna, nakangiti habang nakatingin sa akin. Patakbo ko siyang nilapitan. Di ba dapat nasa emergency room ka? Bakit ka nandito? Hindi ko napigilan magtaas ng boses at lumuha. Tumawa siya. Sa likuran niya, sa loob ng restaurant, napansin kong naroon ang mga importanteng tao sa buhay namin. His family and friends, and also my dad and our closest families. Sorry if I made you worried. Why are you apologizing? Dapat lang na hindi ka nasaktan. Natigilan ako nang lumuhad siya. Hinugot niya ang maliit na box mula sa bulsa ng coat niya, at ngumiti. Napatikip ako ng mga lobby. Cernan, nakakatakot gumising araw-araw noong na hindi ka pa sa akin. Because what if you find someone else?
What if you fall for them? What if you realize you don't want to be with me? Gusto kong pakasalan ka para kahit ma-realize mong ayaw mo na sa akin, it would be too late to leave. Binuksan niya ang box. Bumungad sa akin ang pinakamagandang silver ring with a heart-shaped diamond in the middle. Oh my God, Cernan. Panipi, hindi ko napigil ang maluha. Lucilla, my love, I'm not asking you to pretend this time. I'm asking you to stay, to marry me, and to please, be my wife. Humiyaw ang mga tao sa loob ng restaurant, pero wala nang lalakas pa sa tibok ng puso ko ngayon. Mariin akong pumikit at sunod-sunod na tumango. Okay, but only if you buy me ice cream after this. I think I need it right now. Tumayo siya, natatawa, at niyakap ako ng mahigpit. Why are you so cute? I wanna hold you like this forever. Then do it, sagot ko sabay ganti ng yakap sa kanya. Hindi ako makapaniwala na yakap ko ngayon at magiging asawa ko na balang araw ang lalaking hindi ko man sinadyang makilala, pero magiging parte na ng buhay ko habang buhay. This time, I married him not for his money, not for revenge, but because of love. I love him, and I know that he loves me back.